The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him, and you have seen him. Philip said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, I have been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father. And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maglingkod. Aton karon pamalandungan ang aton natun-an sang kita nag First Communion. Impamangkot kita, pila ang Dios. Ang sabat naton isa. Pila ang persona sang Dios? Tatlo. Ano ini sila? Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Nga gintugas ang Dios ang tao. Gintugas ang Dios ang tao, agod nga kilalahon siya, higugmaon siya, alagaran siya, kag mangin kaupod niya, singway katapusan sa ginharian sang langit. Kasimple sina, hapos memorizon, pero ang iyak implications, impact sa kabuhi isang bata is eternal. Ano ang aton mga basic prayers? Kagang bata magasiling, amay namon, yara ka sa mga langit. Do gina-recall ko ang akon nga First Communion. Pagdayawon ang imong ngalan, mabot sa amon ang imong ginharian. Ang iban nga Katoliko tigulang na, hindi pa ka memorize ang amay namon. Maghimaya ka Maria, balaan mo, Oo Father, English lang, okay? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sino si Maria? Iloy ni Jesucristo. Kag iloy man sang Santa Iglesia o sang simbahan. Ano pagin ang nabalaan mo? Glory be to the Father and to the Son, to the Holy Spirit, etc. Di kabalo ka na kung paano magkonfesar. Oo, Father, ano? Magpalapit sa pari, manguros, kag magsiling, Padre, bendisyon ni ako, kay nakasala ako. Amo palang ini ang nahauna ko nga pagkonfesar. Kagamo ini ang akon mga sala. Ano dayon? Isugid ang sala. Pagkatapos, mamati sa laygay sang pari. Kag batunon ang penitensya.
Kagang pari magalaygay, kag magahatag sang penitensya. Kalabanan nga penitensya, pangamuyo. Kung ang nagakonfesar, adult na, kung kaisa nagahatag ako sang penitensya, nga works of mercy, or fasting even. Depende sa klase sang sala, kag sa klase sang grasya, nga kinahanglanon niya, para mabulong, so to say, ang iya kalag. Usually, kung ang iya sala, nagpartisipar ang lawas sa mga hamtong na ginatagaan ko sang penitensya, nga ang lawas magpartisipar man sa pag-ayo sang pilas sang sala. Kung ang sala nagdamage sang relasyon sa isig katawo, ang penitensya nga ginahatag ko usually, among penitensya nga other-centered. Kung ang sala tama agid ka grabe, kag hindi iya mabayaran, kay ti, halimbawa, nakapatay siya sang tao. Paano mo bayaran ang patay? Mapatay ang tao. Paano mabuhi, liwat? Di mo mabayaran. Diyos na lang makabayad sang sala mo. Usually, ang ginahatag ko, fasting and abstinence. Gintrain kami nga pari, mag-evaluate, mag-assess kung ano ang kinahanglanon sang kalag. Kaangay nga ang doktor gintrain agud magreseta para i-apply ang bulong sa nagamasakit. Kung kaisa ang solusyon sa ila sala, amo lamang magbaton sang kasal. Amo lang ginang solusyon. Kaya kung hindi sila magbaton sang kasal, wala sang solusyon sa ilang sitwasyon. Gani, nagasiling ako, istoryahan naton. Kadto kadi sa Miyerkules. Istoryahan naton. Father, wala kami galastuhon. Istoryahan ta. Father, mabudlay mag-ano sang papeles. Kadto lang di, istoryahan ta. Kagang iban nagabalik, ang mga sincero, nga gusto gid nila makabaton sang grasya sang kasal. Kag matapos isa ka bulan, na schedule na ang ila kasal, kag nakasal na sila. Amo ina ang penitensya, kag kun isa amo na ang remedy nga ginahatag naton para sa kalag. Berbalik kita sa kabataan, pagkatapos, ano dayon? Mabaton sang kapatawaran sang sala, paagi sa pari. Ang Dios amo ang nagapatawad sang sala. Ang pari naga-minister. Pero ang pag-ministerya as alter Christus. So amo nang unique sa pari, kay ginordenahan siya. Kagang pari, magasiling, may ginatawag kita formula of words. Kung kaisa sa English, kung kaisa sa Latin, pero pareho mo lang na. Kag sa punta sang formula nga ina, nagasiling ang pari. Kag ginapatawad ko ikaw sa imo mga sala, sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag nagapanguros ang penitente, ang nagkonfesar. Kag magabalik sa iya luludhan, kag mga muyo. Kung kaisa matapos niya ang isa lang kamay namon, isa ka magimaya ka Maria, isa kay maya sa amay nga penitensya, pero gusto ya pagid magdugang, ti imo na, depende na sa imo. Pagkatapos magkonfesar, magatinguha, nga magpangabuhi, kag maglikaw sa okasyon sang sala. Makasala man kita gihapon, pero importante, nagalikaw kita, naga-improve kita, naga-amend kita sa ngaton kabuhi. O, ano ang imo batunon sa first communion? Pili, opya, skyflakes, o kung lawas ni Kristo. Of course, obvious. Kung maghambal siya opya, hindi ko gid pagpa first communion. Pero tanan sila, so far, nga nagkonfesar sa akon, sabak nila,
lawas ni Kristo. Sa pagbaton mo sang lawas ni Kristo, anong ginasiling mo kung magsiling ang pari? Ang lawas ni Kristo. A, salamat sa Dios. B, isapagid. C, amen. Kung maghambal pa, isapagid, Father, at tapos gid. Hindi ka maka first communion. Ang sabat mo, amen. Botang balon, nagatuo ako nga lawas ina ni Kristo. O anong epekto sang komunyon sa imo? Hindi bugulo ya. Kay wala natudlo sang iya katikist. Diya ako na lang matudlo. Magakaon ang imo kalag sang lawas ni Kristo. Kaangay ngang imo lawas, nagakaon sang pagkaon sa lamesa. Ano imo ka inapamahaw? Itlog. Ano pagid? Uga. Ano pagid? Noodles. Konsigihon mo na, ti sabto niya man na damo-damo. Lawidan istorya nyo. Balikan mo naman na. Sa kalag, may pagkaon man. Kang pagkaon sang kalag, amo ang pulong sang Dios sa Biblia. That's why gabasa ang pari sang pulong sang Dios. Kay ang pagkaon sang kalag, nagaagi sa dulunggan. Pamatian mo gid ha, pero may mamati ka sang pulong sang Dios. Kay kung mabatian mo ang pulong sang Dios, ang kalag mo sa sulod, nagakaon siya. Sunod ang pagkaon espesyal. Labi na gid para sa mga Katoliko. Amo ang komunyon o lawas ni Kristo. Di mapapabilin si Kristo sa imo tagipusoon. Ano gani nga adlaw kita nagasimbang, obligado kita? Pili, Miyerkules, Biyernes, Domingo. Sabat nila of course, Domingo. Tuod na, si mama mo gasimba kung Domingo. Wala. Nula si mama. Tihagaron mo si mama mo ha? Si mama mo, simba kung Domingo ha? Oo. Ano mo gid? Tanawon, ikaw gid maano, mama, mga lawat ako. Masimba kita kung Domingo. Di ka magkadto sa simbahan nga wala ka upod. Mama mo o magulang mo, basta may nagagiya sa imo. Okay. So may mga manghod ka pa, oo Father, tiplangga mo man. Kung kaisa, tiplanggaon mo na ginapermi, oo. Ti mangumpisar ka permi. Kung mabalaan mo, nga ara ka sa sala, sa naguba ang imo relasyon sa Dios, sa imo sigitaw, kumpisar ka kung may mortal sin. Pero kinahanglan, mangumpisar at least once a year. General check-up. Amo man na para sa mga adult. At least once a year. Pero nabutang dira, at least. Pero kung balaan mo nga ara ka sa estado sang sala, mortal, o damo-damo nga sala venial, kadto sa pari, kamangunpisar. Diri sa aton, kada Miyerkules, available ang duha ka pari para sa inyo face-to-face, auricular confession. Tika nami, in-recall naton ng aton first communion, kagdako nga grasya para sa aton. So sa mga parents, opportunity ini nga mapakita ninyo ang inyong pagpalangga sa bata, hindi lang sa material nga aspect sang ila kabuhi, kundi spiritual. Kag sa spiritual, lakip ang moral. Ang moral, natudluan sila sang maayo, kontra sa malain. Kag ginatudlo sa Ten Commandments. Kag review sang katikis sa kabataan ng Ten Commandments, amon ang basis sang ila first confession. Paghigugma sa Dios, paghigugma sa isig katao. Sunod, ginatudluan man sila sang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. That's why gina-explain sa ilang kahulugan sang maghimaya ka Maria. Basic.
Hindi mo man maubos sa mga kabataan, tudlo ina. Pero nagatubo sila, nagasimba sila adlaw-adlaw, nagagrow sila sa ila, knowledge of God, love of God, and service of God. Ang kabataan nga malapit sa Dios, mahapos, patubuon, kag tudluan. Ang kabataan nga malayo sa Dios, on wala sang Dios sa ila kabuhi, mabudlay tudluan, kag mabudlay pormahon. That's why tudlui ang bata pati sa Dios. May kahadlok sa Dios. Kaya kung makahadlok siya sa Dios, matudluan siya sang right and wrong. Kakunbalaan niyang what is right and what is wrong, hapos tudluan. Pero kung hindi siya kabalo sang what is right and what is wrong, may iya nga ideya, kabudlay tudluan. That's why nami ang pagkakatoliko, kay klaro ang doktrina sang katoliko, hindi ka magpatay, hindi ka magbutig, hindi ka mangawat. Klaro. Kung makita sang kabataan inasagwa, ang balya, wrong, sala na. Kagbalaan nato nag-grow sila. Pero kung wala mo nakita, sila mismo mahimo sina. Kagang matabo, tugod nakita nila na sa palibot, hindi na nila ma-distinguish what is right and wrong. Kung hindi sila ka-distinguish ang what is right and wrong, hapos sa panulay, i-deceive sila, kagtiplangon. That's why mga kabataan subong, kadamo sa mga ginatiplang, precisely because they don't have that standard, moral standard of what is right and what is wrong. We are not perfect, but we know what is right and what is wrong. We may fall short, sining standard nga ini, but we know we fall short because we know what is right and what is wrong. And when we find ourselves sa sala, we say, I'm sorry, Lord. I will amend my life. Bendisyonan ang mga katekistas, individual, families, teachers, parents, nga nagpatigayon sining First Communion sa kabataan, kag ang aton Ginoong Hesukristo, naging malipay, bangod sang aton hinimuan sa kalag, para sa kalag, sining mga kabataan. Amen. God our Father, every year you give us joy in the festival of the apostles Philip and James. By the help of their prayers, may we share in the suffering, death, and resurrection of your only Son, and come to the eternal vision of your glory. Through Christ our Lord. Amen.